Char. Hello mga kababayan, this is Brian. You are watching again my vlog. And for our today's episode, okay, today is October 22, 2023. And Sunday. So magandang panahon. Nagpakita po ang araw ngayon. And as usual, ganun pa rin tayo, tuloy-tuloy pa rin tayo natin. Tapos ang expect namin ngayon, maglilinis na lang kami. Actually 2 days kasi maulan. So medyo ang ginawa-gawa lang namin sa trabaho talaga ay naglilinis lang kami noon. So ngayon hindi ko pa sure kung magbebenta pa ba kami or tuloy-tuloy na yung paghahakot namin. Kasi yung mga laman sa bodega, yung mga laman namin sa bodega ay nililipat namin sa apartment. Kasi yun na yung magiging tampakan pagkatapos namin dito. Nakakapagod talaga. And ayun, ilang araw na lang din naman. Ay, Diyos ko, kahit nakakapagod. Sige na, post na natin ito. Kahit nakakainis na minsan talaga. Pero, yun nga, usual part of the job. Wala naman tayong choice kung hindi gawin. But before anything else nga pala, if you haven't yet subscribed and if you are new to this channel, please help me to reach 4,000 subscribers. So maraming salamat po talaga. On the way na ako sa work. And di ko kasi ba alam ko nung wala abiso sa amin yung may-ari kung hanggang kailan na lang kami magluluto. Pero ayun nga, utay-utay na kami naglilipat ng mga gamit sa tindahan. Yung iba nilalagay namin sa apartment, yung iba naman yung mga galing ng bodega na sa apartment, sa tindahan nilalagay. So pag-alis namin dito ng winter, wala nang laman yung bodega kasi nirerentahan lang din naman ng may-ari yun. On the way na ako sa Blotchy Gate. Lakas sa hangin. Malamig na rin dito. Ngayon lang nagpakita yung araw kasi bukas weather forecast maulan ulit. Hopefully. At kamusta yung ating mga kababayan dyan sa mga seaside, mga seasonal workers lang. Ayan, kamusta yung mga kontrata. Kamusta na po ang inyong winter job mga kabayan? Nakasettle na ba? May mga working permits na ba? Ayan. Ang init. Ayan. So, upo muna ako dito. Naganda ng backlog. So, upo muna ako sa ito. Sige. Maaga pa naman. Paya-paya na naman. Paalam muna ako. So first of all kasi guys, una remind ko lang kayo po yung pumirma ng contract. So importante po na binasa nyo yung mga nakasaad sa papel na pinirmahan ninyo. Kasi like for example 2 years ang contract nyo dito o 1+1 kasi yun yung maximum. Pero under kayo ng agency sa Pilipinas yan, lalo na sa mga galing po ng Pilipinas. Ang dami nag-message sa akin na ayaw na ng trabaho, siguro mga 6 months pa lang sila, mga ganyan, mga 2 months pa lang actually, yung iba kakarating lang. Tapos nakahanap sila ng trabaho dito na direct na mas malaki yung sahod. Okay guys, I just like to remind you lang na hindi po ganun kadali, basta pwede kayo lumipat, lalo na kapag galing ka ng Pilipinas. Kasi meron pong panagutan ng agency sa Pilipinas kapag may mga magdamasana, pag may nangyaring hindi maganda, lalo sa mga lilipatan ninyo. Ang payo ko lang, tiis-tiis nyo muna, huwag kayo magmadali na pag nakakay ng LC. Huwag kayong basta-basta. Nasisilaw kayo sa offer, mga ganun. Alam ko may mga mas malalaking offer sa inyo dito, pero ayun nga. Tapos maaari tapusin yung contract kasi ang mangyayari niyan kapag
Yun, hindi nyo natapos yung contract ninyo, tapos sabihin nyo meron kayong babayaran sa agency, obligasyon po ninyo bayaran ng agency pag ganon. O yung iba naman sasabihin na nakot lang. Ewan ko, di ko alam kasi di ko na experience yung ganoon sa kali ng Pilipinas. So kung matadaan din sa maayos na usapan from your agency, kausapin nyo. Huwag nyo basta-basta biglain. Kasi mahirap yung ganyan, yung palipat-lipat tayo dito. Lalo na ang dami naghahanap ng mga trabaho. Diba? Ang dami na mga punta rito galing ng Pilipinas. So, ayun, taste muna. Payo ko lang to di ko naman sinasabi ko yung gawin. Payo ko lang kasi kayo rin yung may hirapan. Tapos, ayun, tingnan ninyo kung mabilis lang makapag-release ng papel. Kasi baka mamaya hindi kayo i-cancel ng employer ninyo yung paglilipatan ninyo. Kayo na may hirapan, hindi kayo basta-basta makakapag-work sa bago nang wala kayong working permit. Diba? So, yun lang, payo ko lang sa inyo. Huwag kayo, alam ko minsan talaga kailangan natin makaraos, kailangan natin magkaroon ng mas malaking income. Pero yan po yung pinirmahan natin dito. And aware kayo sa pinirmahan ninyo dapat nakapag-ninyo. Tapos yung kontrata, babayaran. Again, payo ko lang naman yun guys. Nakapasaw na ako ng taon. Diba, naglabasan silang lahat ngayon kasi maaraw. Ay, siguro. Oh, char. Nandito na ako sa lungka ko and mag-aayos muna ako guys. Actually, pakita ko sa inyo yung mga ginawa namin kahapon. Okay. Nako, char. So, itong mga bakal-bakal na iyan, abangan niyo po sa aking short TikTok vlogs. Nilinis ko yung mag-isa. Char, proud. Pangalawa, ito, binaklas namin yung kahapon. Pangatlo. Galit na galit. Ayan, yung chiller na yan, yung freezer na yan, nilagay namin dyan. Kasi yung makikita nyo diba, meron kaming ganang malaki. Inilabas namin. Ay nako. Kasi yung mga laman niya, actually dalawa kasi yung freezer namin. Yung una namin nilinis, empty na yan sa isang storage room namin. Meron pa kami isang malaking freezer sa isa pang panibagong storage room. Napakarami naming storage room dito. Ay nako. Tapos yung isa pang laman na storage room, ang mga laman nun, mga kahon, ilalagay namin sa apartment. Diba? Gamit na gamit ang mga Pinoy. Ay nako, char. Ayan. Hindi ko lang sure. Ito mamaya, lilinisin ko tong fryer na to. Kasi naawa na ako sa kanya. Tapos, ito ata yung isa pa, drainage namin. Lilinisin din. Hindi lang kasi kami makapaglinis ng maayos dahil hindi namin alam kung hanggang kailan ba kami dito. Wala abiso sa amin kung kailan yung last day, kung kailan yung last na luto. Kaya hirap na hirap kami. Pag tinanong namin, hindi rin nila alam. So, ewan na talaga. Mag-aayos muna ako ng... Actually, hindi ako nakapag-uniform. Kasi yung uniform ko ay mukha na kong basahan. Hindi rin ako nakapaglaba kahapon kasi umuulan. So, mag-aalis muna ako guys. Mag-aalis muna ako kasi hindi ako pwede mag-duty nang nakalugay ang buhok. Ang ganda ng buhok ko. Char. Hindi nga, ang ganda nga. O diba, tingnan nyo. Natural po yan. Sana all. Char. Ayan na. Makaayos na tayo ng buhok. Hindi na ako mag-aayos ng sobrang bonggang-bongga. So, itong mga basura namin ngayon, i-dispose ko na. Kasi nga, wala kami naabutang bukas sa basurahan kahapon. And then, ang main content po ng vlog na to guys, ay pakita sa inyo kung ano pa yung mga iba namin gagawin sa aming mga nalalabing araw na trabaho dito sa The Brogni. And salamat pala sa mga patuloy na sumusuporta. Ayan, maraming salamat po sa inyong lahat. So, as usual, hindi ko na papakita sa inyo yung mga gagawin ko ngayong umaga kasi gagawin ko lang din naman after nito.
set up ng rooftop. Tapos, ayun, kung may mga iba pa ako linisin. Or i-share ko sa inyo yung ginawa ko kahapon, yung nag-hood ako. O sige, voice over ko na lang. And then, let's see if may pa-order pa mamaya. Ibentuhan ko na lang kayo kung ano magiging ganap, kung makapag-video ba ako or not. Or, basta gano'n, balitaan ko kayo sa magiging ganap ngayong araw. For the meantime, maglilinis na ako. Magkukusa na ulit ako. Sige na, mag-i-initiate. Akala kasi nila dito ay matulog mag-initiate. Mag-i-initiate tayo sa mga trabaho para pagdating nila, patapos na. Iba, hopefully naman. Pero expect ko na magiging cargador ulit ako ngayon. Kasi may mga kahon pa ako na kailangan ko sa storage room para ilagay sa maleta. Pero chill-chill lang. Abagalan ko lang talaga yung kilos. Hindi man ako robot. Kahapon sobrang sakit ng ulo ko. Pinagbuhat ako ng mga karton-karton na umuulan. Health is wealth, sabi ka ni Kuya Melby. Health, wealth. Basta yun, balita ko na lang kayo guys. And ayun, may mga ang dami yung mga agency ngayon sa Pilipinas na nag-hire for pooling bound for Croatia. So you can check my TikTok account also. And also you travel and work in Croatia, TikTok page at the screen. So ayun, share ko sa inyo. Ako rin po yung admin doon. Gumagawa ako ng isang community sa TikTok platform para sa mga gusto makapagtrabaho. Hindi lang naman sa Croatia, abroad, mga digit agency na pwede po ninyong applyan. So ayun, mamaya na ulit guys, mag-work muna ako, set up ng rooftop, linis dito, siguro linis din ng fryer, kuskus, para mamaya pagdating ng mga amo, ayan, ay pag-alala na ako ng ibang mga karton sa aking apartment. So I will see you soon later. Char! 10 hours later, char. Okay, hello guys. Now we are back sa ating mga vlog. And ayan, as you can see, kasama ko ang ating mga Powerpuff Girls. Ayan, si Blossom, si Bubbles, at si Buttercup. O, diba? Ayan. So I will take this chance. Ano ko, ito na yung si Johnny. Ayan na si Johnny. Pinakasikat na pusa sa Dubrovnik. Meron siyang 11K followers sa Instagram. Attraction yan dito eh. So yun na nga guys, as I'm doing and continuing my vlog, I will take this chance to interview sa ating mga kabayan dito sa Dubrovnik with regards sa kanyang mga process, placement fee, at kung anik-anik pa mga katanungan ninyo. At hello kuya, habang kanyang ka-video ko ng kanyang asawa, mga abala muna ako. Ayan si Ate Arcel, si Ate Jen, pinaka-the best na Powerpuff Girls dito sa Dubrovnik. So, let's start. Hi, Min! Okay, hello. Kamusta ang Dubrovnik so far? Okay naman. Sabi nila wrong timing yung pagdating kasi nga winter na dito. Pero okay lang kasi. Ferry bells naman. Ferry bells naman. Bibigyan naman daw ako ng Saan ka pa sa galing? Philippines. Agency mo? Human Link. Tara, Human Link International Manpower. Okay, ang tanong ng lahat, magkano ang placement fee ni Human Link? Kung okay lang. Okay lang naman. Kaya lang hindi ko kasi, yung sa akin kasi 27K. Depende kasi yan sa offer sa'yo. Okay, Depende tama. yan sa, alam mo yung parang magiging kontrata mo, ganon. Kasi yung sa akin, as starting lang naman ako dito sa Croatia. So, Estimated, magkano? estimated na sa ang nagastos ko mga around 60 total. Kasi ang visa binayaran ko rin ng 12,200. So, yun, sa applicant talaga yun. Tapos medical 4,000. Inyo pa rin yun? Oo. Medical 4,000. Tapos since malabo na nga yung salamin ko, so nung nag-medical ako, hindi ko na mabasa. Kailangan ko nang mag-upgrade ng salamin, another 1,600. Pero okay lang, at least napalitan yung salamin ko. Yun. So, advice lang sa mga magme-medical, huwag kayo magdala ng sakto. True. Oo, huwag yung saktong 4K lang. Magdala kayo ng extra. Either pang ngipin, pag nakitang marumi yung ngipin nyo, pwede kayong linisan doon, ganun. Or sa mata, ganyan, pwede kayong opera ng salamin, yung mga malalabang mata tulad ko. Okay. So, gaano katagal ang process mo? Or anong man ka nag-apply hanggang sa makaalis ka? Actually, yung pagpunta ko kasi sa Human Link,
ano kasi hindi naman talaga sinasadya na ano. Dati kasi humble hunters dapat kami. Tapos nagka-problema dahil ang proseso ng humble hunter sa Pinas, lumipat ako pinaghanap ako ng amo ko dito ng another agency sa Pinas, yung Human Link. Human Link na ang hinanap ko. Kasi sabi nga ng kuya ko, may agency daw sa Zagreb, ang Pinoy 385, na ka-tie up yung Human Link. So, pumunta ako doon, kinausap ko yung nila, yung management nila, na kung pwede i-process ako, tsaka yung asawa ko. Ayun, tinanggap naman nila. Mga ilang months na kakantay? Nag-start yun ng mga bandang May, May this year. Pero on process na that time, yung work permit ko dun sa ko hindi yung Human Link ang talaga. Kumbaga, on process na lumapit kami sa kanila. So, na-receive ko yata yung work permit ko, mga June. June. Tapos pero matagal actually yun hindi lang sa Human Link. Tapos ang visa, inabot ng 95 days. 95 days. Sino sumagot ng visa fee ninyo? Visa appearance? Ay, ang visa appearance kasi, sa sa office ng... parang may pumuntang taga-VFS sa agency. Okay. Office, So, at least hassle-free Human yun. Link. Tapos may isang room doon na, doon sila nag-biometrics, picture, ganyan yun. Tapos, nagbayad ako ng 12,200. Ang maganda lang kasi sa Human Link, hindi talaga sila tumatanggap ng cash. Doon mismo sa office, pinapadeposit nila sa bangko. So, walang cash transaction sa Wala agency. silang hawak ang cash. Okay. So, ito pa, ang sa mga gusto ko yung tanong kasi sa mga bago dating dito, since narito ka na, ano yung payo mo sa mga gustong pumunta dito? Kasi marami nagkasabi na seasonal mostly ang trabaho dito, tapos after ng summer, tenga na. Ikaw, nagaling kang Pilipinas, ano yung realizations mo and yung payo mo sa mga gusto pumunta dito? Actually ako, alam niyo tong application na to, ang tagal ko na kasing hinintay to Since 2020 pa to, kilala ko na yung yung magiging amo ko. Dahil nga pandemic that time, kinukuha niya kami. Saktong biglang nag-announce ng pandemic, hindi niya kami nakuha from Dubai sana. Tapos, nagkataong na-cancel na yung mga visa namin sa Dubai. No choice kami, umuwi kami Pinas. Tapos itong 2021, 22, binabalikan namin siya kung kaya na niya kaming kunin. Willing pa naman daw siya, so pre-process niya pa rin Sana kami. So sabi ko, interested pa po ba kayo, sir? Actually, malapit lang dito yung restaurant niya. Ito kasi yun, dyan lang siya. Malapit lang yan. Lapit lang. Yun, nung nakita naman namin yung patience niya, yung sobrang kagustuhan niya makuha kami, ayun, sabi ko, why not, 'di ba? Napaka-ano niya naman Pagka meron siyang paninindigan, alam mo 'yon, yung boss namin. So, yung mga pupunta dito, expect nyo talaga nakakapagod talaga yung trabaho. Ang #Europe more, totoo. Diba? First time ko rin kasi mag-cleaner dahil talagang F&B talaga ako for 7 years. Kailangan na physical. Talagang kung sa Middle East ka, F&B ka, dito hindi naman mataas yung standards nila na para maging yung kailangan alam mo to, yung tools na. At saka guys, ito na issue sa akin ni Ate Maricel kasi pag-arab niya dito, agad-agad. Yun. Walang pahinga si ate girl. Walang pahinga. Sumabak agad sa trabaho. Nagulat ako. Mga lang naman yun, mga 1 hour. Ganyan. Pero talaga. Siyempre, responsible naman tayo mga Pinoy. Wala tayong hinihindian naman. Siyempre, pagdating ko kasi, di ba 9.5 hours ang biyahe ng bus. mula gabi, di ba? Ko 12 midnight. Dumating ako dito sa Dubrovnik bus station 9:30 ng umaga. So punta daw sa restaurant, konting pinakain ako konti, in-interview konti, tapos halika dito, maglilinis tayo. Mga 1 hour. So ayun guys, sa mga pumunta dito, kailangan ready kayo physically, emotionally, spiritually, lahat na. Kasi kagaya ni Ate Maricel, nagkaroon ka ba ng culture shock dito?
Hindi naman. Kasi Parang rin Pilipinas lang din. Actually, para silang mga, marami kasi kaming guest na parang ganito. Parang Russian, parang parang ganito rin. Pero iba ang Croatian mga polite sila eh. Sana all! Mga polite sila. Hindi pa siguro ako nakaka-encounter ng mga rude na Croatian. Kasi syempre bago pa lang ako. Pero medyo kahawig nila yung ugali ng mga Russian. Mabait din naman. Ayan, kami ni Ate Marisol, thank you so much sa pag-share ng experience mo sa application. Habang ka-video ko lang kanya-kanyang hobby. Asa yung abs? Camera down. Char! ML. Ayan, sa Ate Arceli, ang ating next topic ngayon. Ito si Ate Jay, nakita niyo sa aking TikTok vlog na merong 24,000 views. Sana all talaga sikat. Thank you, Ate Jessel, sa pa-dinner. Ayun. Gigi na Gigi sa akin, sa kanyang magic adobo. May bipta pa. Lahat naka-live eh. So, ayan, hi guys, pumiyok pa ako. Ayan, we are now home. Nakauwi na. Hindi na ako nakapag-vlog kanina kasi nalobat yung phone ko. So, by the way, it's now 10 p.m. dito sa Croatia. And so far, ito yung pinaka-nakaka-stress, pinaka-nakakapagod na araw. Sa lahat, sa buong season ko dito sa Croatia, so far, ito yung pinaka-nakakapagod at nakaka-stress. Ang dami nangyari, ang sobrang busy namin, umaalangkada pa rin kami kahit patapos na kami. And by the way, thank you nga pala kay Ate Maricel, ayan, sa ating bagong kabayan dito sa Dubrovnik. So, abangan nyo yung mga iba niya mga post kasi may siya mag-post ng mga story at ng mga reels sa kanyang Facebook about sa beauty ng Dubrovnik. So, thank you again, Ate. And nice to meet you ulit. I'm happy na nagkaroon ka ng chance na ma-meet sila Ate Jen, sila Ate Arceli, si Ate Josette, ay mga kababayan natin dito sa Dubrovnik. So, again guys, thank you for watching. So, hindi ko na siya marin puro ako. So, ayun, so far, yun yung so, naman, yun na nga, ang dami namin ganap kasi akala, pinaglinis na kasi kami, ito, short kwento ko lang sa inyo. Pinaglinis na kasi kami ng may-ari. Pinagpunas na sa kami ng mga bakal-bakal, pinakalas na yung kung labok ng berlo, ayan mga ganyan. Yung mga count-count sa bodega, pinadala dito sa apartment, sa ganun sa mga ganun, yung mga chinenelin namin dyan ng mga ganap. So kami syempre, dalawa na lang kami, and expect namin somehow, patapos na siguro kami. Baka medyo di na kami magbenta-benta ng maraming-marami. So ayun, naglinis-linis na kami. Dahil ang ending, sobrang daming orders, di namin in-expect na ganun pa rin pala yung magiging ganap. So parang ang nangyari, yung mga linis-linis namin na baliwala. Kaya ang tanong talaga namin sa may-ari, kailan ba talaga kami matatapos? Kasi ang hirap maglinis, nasasabayan mo pa ng pagluluto, trabaho, di naman kami robot, di ba? Nakakapagod. Pero so far, di rin alam na may-ari kung hanggang kailan pa talaga yung last day. Pero mamamalengke pa rin siya ng mga gulay. Ay, nakakapagod talaga. Hindi biro, hindi lalo na yung paghahakot ng mga kahon-kahon dito from storage. Tapos dadalhin dito sa apartment. Narito na siya guys. Ang daming kahon dito. Ito, pakita ko sa inyo. Ayan, kita nyo ba yung mga kahon na yan patataas? And imagine, puro hagdan dito sa Dubrovnik. Nakakapagod talaga. So, yung katawan ko talaga bugbog na bugbog. And akala, hindi ko parang nangihina ako ngayon. Parang feel ko tatangkasuhin ako. Kasi kahapon, umulan. Naulanan ako habang nagbubuhat ng mga kahon-kahon na to. Nakakapagod talaga. And nakakasama, inilabas ko kila Ate Jen, kila Ate Arceli, kila Ate Maricel yung galit ko kanina. Kasi nga, nasaya yung efforts namin sa paglilinis. Tapos yung bodega, pinaayos na sa akin. Ang ending, ito palang mga kahon, dadalhin pala dito sa apartment. So, diba, nasaya yung mga efforts, yung pagod ko. Ay, naku, ilang araw na lang talaga. Pero grabe. Sobrang nakakapagod. So, yun lang. Short story lang yun, guys. So,
Tuloy-tuloy pa rin kami sa hataw, pagluluto. Ilang araw na lang din naman, patapos na kami. Gusto ko na magpapahinga talaga. Gusto ko magpahinga kahit 1 week man lang. Yung talagang wala na akong iisiping trabaho, wala na akong iisiping duty, wala na akong iisiping ano, nakasikasuhin, mga ganyan. Gusto ko lang muna mag-unwind, ma-refresh yung utak ko, lalo-lalo na yung katawan ko. Kasi ang dami ko nang nararamdaman na pagod talaga sa katawan. Hindi yun talaga biro. Kaya yung sabi kanina ni Ate Maricel, di ba? Mga first timers kailangan ready kayo physically. Kasi nakakapagod talaga. So ayun na, medyo mahaba na yung kwento ko. If you have any more suggestions na gusto niyo pong gawin kong content, just comment down below nyo lang. And I'm happy. I will be of service with you guys. So thank you so much po ulit sa panonood ng aking mga vlog. And again, I hope na matulungan niyo po ako ma-reach ang ating 4,000 subscribers dito sa Croatia. So thank you so much for watching and I will see you on my next vlog. Ciao! Anong magagawa?